Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, James. Kamusta na? At ganun din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 33 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, morning. Mabuhay mga kababayang Pilipino sa buong mundo. Hola, kamusta rin sa iyo, Noel? Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Biyernes, November 3, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyen. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Evacuees na hindi pinayagang makatawid sa Rafah crossing, dismayado. Jordan ambassador pinull out sa Israel. 3 bills na ipasa na ng US Senate para sa Federal Budget 2024. 33% ng nursing students sa New Zealand nagda-drop out. Populasyon ng migrante sa Australia patuloy sa pagtaas. New visa policy sa Thailand makakapagpalakas ng turismo sa 2024. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nagtipon sa Gaza Strip ang mga dayuhang nais lumikas sa enclave sa pag-asang makatawid sa Rafah border crossing. Subalit limitadong bilang lamang ang pinapayagang makaalis. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem. Dismayado ang ilang mga dayuhan na nagtipon sa Gaza Strip noong Huwebes, November 2. Umaasa kasi sila na mapapasama sa ikalawang araw ng paglilikas sa ilalim ng Qatar broker deal sa pagitan ng Israel, Egypt at Estados Unidos. Subalit hindi sila nakabilang sa listahan. Limitado lamang sa ilang dayuhan na may hawak na pasaporte, kanilang mga dependent at ilang sugatang Gazans ang sinagawang paglilikas mula sa enclave sa ilalim ng kasunduan. Kaya naman malinaw na mababakas sa mukha ng mga dayuhang hindi pinayagang makatawid sa Egypt ang desperasyon na makaalis sa teritoryo na patuloy na binobomba ng Israel sa loob ng halos 4 na linggo na. Samantala, mayroon nang higit kumulang sa 690,000 ang bilang ng displaced sa Gaza Strip na kasalukuyang kinukop ng 149 shelters na pinamamahalaanan ng United Nations para sa Palestine refugees. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinull out sa Israel ang ambasador ng Jordan upang ipakita ang kanilang pagkondena sa tinaguriang unprecedented humanitarian catastrophe kung saan maraming nadadamay ng mga inosenteng sibilyan. Ito ang umatikabong balita ni Noel Poliarco. Inalis ni Jordan Foreign Minister Ayman Safadi ang kanilang ambassador sa Israel sa gitna ng digmaang nagaganap dito. Ayon sa ministry, ibabalik lamang nila ang kanilang envoy kung ihihinto ang pagsalakay sa mga teritoryo ng bansa. Nasa ika-26 na araw na ang gyera sa Gaza at umabot na rin sa mahigit 8,700 ang bilang ng mga namatay, kabilang ang nasa mahigit 3,000 mga bata. Samantala, kinundena sa isang social media at binansagan ni Safadi na isang malaking humanitarian catastrophe ang ginawang brutal na pag-atake ng Israel sa Gaza noong Biyernes. Gayunpaman, ang pag-aalis ng ambassador sa Jordan ay wala naman daw maitutulong sa nangyayari ngayon sa Gaza, ayon kay Alan Fisher. Sa isang joint statement ni King Abdullah ng Jordan at Egyptian President na si Abdel Fattah el-Sisi, tinanggihan ng mga ito ang collective punishment policy ng Israel.
Ayon naman sa Reyna ng Jordan na si Queen Rania, ito ang kauna-unahang modernong kasaysayan ng panahon na mayroong libu-libong mga tao na nahihirapan subalit tila hindi man lang nanawagan ng ceasefire ang mundo. Taong 2019, nang huling binawi ng Jordan ang kanilang envoy upang magprotesta dahil sa ilang buwang detensyon ng walang dahilan ng kanilang dalawang mamamayan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipasa na ng US Senate ang tatlong bipartisan appropriation bills na nagdedetalye ng budget ng US government. Kabilang dito ang pondo para sa mga plano sa agrikultura, military at veteran affairs, at transportasyon para sa fiscal year hanggang September 30, 2024. Ito ang umatikabong balita ni Christy Rosacia. Binigyan ng US Congress ng extension hanggang November 17 ang Kongreso para magkasundo upang maiwasan ang partial government shutdown. Ngunit habang nagtatrabaho ang Senado, nais ng mababang kapulungan na magkaroon ng mga bill na papasa sa mayorya. Dahil papalapit na ang deadline, nagkasundo na ang dalawang partido na kakailanganin ng stopgap measure o continuing resolution. Sinabi ni Senate Majority Leader Chuck Schumer na bipartisanship lang ang solusyon para magawa ng gobyerno ang kailangan nitong gawin. Sinisinito ang mababang kapulungan sa extremist legislation na walang pag-asa na maging batas. Kailangang maipasa ng Kongreso ang 12 appropriation bills para mapondohan ng gobyerno hanggang sa katapusan ng fiscal year. Isa pa lang ang naipasa ng mababang kapulungan habang 3 naman sa Senado. Layunin ni Republican Speaker Mike Johnson na makapasa pa ng 3 2024 spending bills may sharp spending cuts. Umabot na sa $1.7 trillion na ang US budget deficit noong nakaraang taon. Nabigyan ng 45-day extension ang US Congress para sa budget deliberation nang magpasa si dating US House Speaker Kevin McCarthy ng continuing resolution at tuluyang nakaiwas sa government shutdown noong nakaraang buwan. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natutunaw ang yelo sa Chicago dahil sa mainit na panahon. Kaya naman gumanda na rin ang daloy ng trapiko. Oil-related pala yun. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live. Magandang araw sa iyo, Abby. Kamusta na ba ang temperatura sa Chicago? Magandang araw din sa iyo, James. Matapos ang matinding lamig na naranasan sa Chicago area na nagresulta sa pagkakaroon ng mga bloke ng yelo at saradong mga kalsada dahil sa aksidente, inaasahan na unti-unting matutunaw ang yelo sa mga susunod na araw. Tumaas ang temperatura sa upper 30s at low 40s noong Miyerkules ng hapon na nagresulta sa mas magandang commute pa-uwi at mas mabuting kondisyon para sa mga biyahero. Sa kabila ng forecast na mostly sunny skies, ang temperatura ay 10 degrees below normal pa rin at muling bumalik pagsapit ng gabi sa freezing temperatures na nasa upper 20s at low 30s sa buong Chicagoland area. Nag-forecast din ng temperatura na nasa 50s noong Huwebes na may kasamang araw, subalit simula ngayong Biyernes magsisimula sa low 50s habang ang Sabado at Linggo ay maaaring umabot sa 60s. May dala ring chance of rain sa Biyernes na makikita hanggang sa weekend, samantalang magpapatuloy ang paglamig ng temperatura hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Balik sa iyo, James. Yon, dito sa amin, Abby, medyo freezing na, no, 10 degrees Celsius. Pero dyan sa Chicago, ano ba ang normal na temperature sa ganitong panahon? James, normally around November ay nagsisimula na talagang lumamig ang panahon at ang highest temperature sa Chicago ay nasa 48 degrees Fahrenheit o 9 degrees centigrade at ang lowest naman ay umaabot na sa 32 degrees Fahrenheit o freezing temperature. James?
Yeah, malamig-lamig talaga dyan. Maraming salamat sa iyo, Abby Valdez mula sa Texas, USA, kung saan ang average na bilang ng mga araw sa pagitan ng una at huling pag-freeze sa winter season sa Brownsville ay nasa 44 na araw lamang. From US, dito naman tayo sa Canada. Nakuha ng Canada Life ang kontrata bilang public service healthcare ng federal workers. Subalit dahil sa pagbabago, marami ang apektado at nagkaroon na rin ng ilang issue. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpuz. Live! Charles, ilan ang apektado dahil sa pagbabago ng public service healthcare plan ng pamahalaan? Yes, Noel, apektado ang mahigit 1.7 million na mga federal workers, retirees at kanilang mga dependents sa pagbabagong ito. Kaya naman ilan sa mga isyong kinakaharap ng mga ito ngayon ay ang mahabang wait times at hirap na rin makausap ang ahente dahil sa dami ng tawag. Subalit ito ay kinakailangang mangyari dahil sa pagkapanalo ng Canada Life sa bidding process na nagsimula pa noong 2018 at sila na lamang ang sole bidder para rito. Ayon kay Treasury Board Secretariat o TBS na si Anita Anand, natutugunan ng Canada Life ang pamantayan para makuha ang kontrata sa Public Service Healthcare Plan. Samantala, sa pagbabago naman ng insurance provider mula Sun Life to Canada Life, kinakahulugan nito ang pagbabago rin sa mga serbisyo, gamot na covered, pag-aproba at iba pa. Binanggit din ni Anand ang ilang paraan para solusyonan ang mga concerns sa ito, gaya ng pagbukas sa mga call center sa weekends para mabawasan ang mga backlogs, pag-iksi sa waiting time at escalation process para sa mga priority cases. Back to you, Noel. Ayun, Charles, maiba lang ako ng konti kasi napag-uusapan nila James kanina yung weather and temperature. Diyan ba sa inyo ngayon, compared last time na nag-report ka, ano na bang situation ng weather diyan sa lugar ninyo? Yes, well, patuloy pa rin bumababa ang temperatura at nag-average naman siya na hindi bumababa ng -5. Pero ngayon, nasa +3 degrees naman kami at hindi pa naman inaasahan na babagsak ulit ang yelo dito sa aming dako. Back to you, Noel. Ayun, so +3. Konti lang ang diferensya natin. Sige, maraming salamat, Charles Corpuz, mula sa New Brunswick, Canada. Sa lahat ng positive yata, lalo na sa COVID, yan ang magandang positive. Medyo umaangat yung temperatura sa inyo, Noel. Pero ito naman tayo, balitang New Zealand. Isa sa 3 nursing students sa New Zealand ang nagda-drop out at hindi nakaka-graduate. Bunga nito, patuloy naman na umaasa ang pamahalaan sa international nurses upang matugunan ang malaking kakulangan sa nursing workforce sa bansa. Mula sa New Zealand, may umaatikabong balita si Raquel Evangelista live! Magandang araw sa iyo, Raquel. Ano ba ang dahilan at maraming nursing students ang nagda-drop out at nagre-resulta tuloy ng pagkakaroon ng malaking kakulangan sa local nurses dyan sa New Zealand? James, ang kawalan ng financial support para sa mga nursing students sa bansa na pumapasok sa kanilang placement o internship ang isa sa mga dahilan kung kaya isa sa 3 nursing students ang nagda-drop out at hindi na nakakapagpatuloy. Bago maging isang registered nurse dito sa New Zealand, kailangang sumailalim muna sa at least 1,100 hours ng clinical placement ang isang nursing student, subalit walang sweldo sa mga ito. Ang mga gastusin kaugnay ng pre-placement requirements, transportation, accommodation, parking, at gayon din ang halos wala ng natitirang oras para makapagtrabaho habang sumasailalim ng placement at isama pa ang mataas na cost of living sa bansa ang nagiging mabigat na pasanin ng mga estudyante. Bunga nito, nananawagan si New Zealand Nurses Organization President Anne Daniels na swelduhan ng mga nursing student habang sumasailalim ng kanilang placement upang makapagpatuloy ang mga ito at makagraduate. Ayon naman kay Nurses Society Director David Wills, hindi dapat itrato na empleyado ang mga estudyante habang sumasailalim ng placement. Aniya, ang layunin ng placement ay upang magkaroon ng experience at hindi maging bahagi ng workforce.
Kasabay nito, patuloy naman ang pag-asa ng pamahalaan sa international nurses at naitala noong September 30, 2023 ang pinakamataas na porsyento na 40.7% na international nurses ang nairehistro sa New Zealand. Plano rin ng kasalukuyang pamahalaan na maglaan ng relocation support scheme na aabot sa $10,000 o mahigit 300,000 piso upang madala sa New Zealand ang pamilya ng isang international nurse, kung kaya inaasahang lalong tataas ang bilang ng international nurses sa bansa. Balik sa iyo, James. Ayun, Raquel, nabanggit mo lang yung international nurses no, na mga students. Karamihan ba dyan Pilipino or curious lang naman tayo? Yes, James. Marami ng Pilipinong nurses dito sa New Zealand. And sa lahat halos ng bahagi ng New Zealand, may makikita kang mga Filipino nurses. I see, parang US din ano. Pero ano nga pala uli yung plano ng pamahalaan na pang matulungan yung mga nursing students na nagda-drop out? James, unfortunately sa ngayon walang plano ang pamahalaan ng New Zealand para sa mga nursing student dropouts. Pero may proposal ang incoming Prime Minister ng New Zealand na si Christopher Luxon para sa mga newly qualified nursing students. Ang plano nila na magbigay ng halaga hanggang 4,500 New Zealand dollars o 150,000 pesos kada taon para makapagtapos sila at maging ganap na nurse dito sa New Zealand. Pero kailangan nila na magstay dito na bilang nurse at magtrabaho dito bilang nurse sa New Zealand ng 5 taon. Balik sa'yo, James. Ayun. Akala ko, Raquel, kaya na nagda-drop out, nahihirapan. Marami kayang memory work o memorization ang pag-aaral ng nursing, pero financial pala ang problema. Sana magawa ng paraan ng gobyerno dyan. Sige, maraming salamat sa iyo, Raquel Evangelista mula sa New Zealand, kung saan ang mga student nurses sumisweldo pala ang mga student nurses bago isinasama sa tertiary education ang nursing course noong 1971. Marami na rin palang Filipino doon, James, sa New Zealand. Pero sabi nga nila, di ba, mas marami daw ang populasyon ng baka doon kaysa sa mga tao. Hindi ko alam kung yun ay updated pa rin. Pero speaking of population, James, at sa ating mga kasangbahay, karagdagang 155,000 ang naitala sa populasyon ng Australia na nanggaling mula sa ibang mga bansa noong June 2022 kumpara sa datos ng bansa noong June 2021. Ayon sa Australian Bureau of Statistics o ABS, nasa 7.7 million o 29.6% ang bilang ng overseas-born Australian residents sa kabuuang 26 million na populasyon ng bansa sa pagtatapos ng financial year 2021 to 2022. Nanguna ang England sa may pinakamalaking migrant group sa buong Australia. Kasunod ang India, China at New Zealand. Nasa ika-5 pwesto naman ang Pilipinas sa may pinakamalaking bilang ng migrant sa bansa. Kasama rin sa top 10 migrant groups ang Vietnam, South Africa, Malaysia, Italy at Nepal. Samantala sa huling tala ng ABS noong March 2023, ang estimated resident population o ERP ng Australia ay 26,473,055. Mas mataas ito ng 563,200 sa ERP noong Marso ng nakaraang taon. Visa-free entry para sa ilang malalaking bansa, layong makahikayat ng mas maraming turista sa Thailand sa susunod na taon. Ito naman ang umaatikabong balita ni Paula Porta. Upang mas mapalakas ang turismo at ekonomiya ng bansa, naglungsad ang Tourism Authority of Thailand o TAT ng visa-free entry sa ilang malalaking bansa. Pangunahin na sa China na may mahigit 2.7 million na bilang ng turista ang bumisita simula January 1 hanggang October 29 ngayong taon ayon sa huling datos ng Ministry of Tourism and Sports. Kasabay ng China, nagrant din ng visa-free entry ang mga biyaherong galing sa Kazakhstan noong September 25 na magtatagal hanggang February 29, 2024.
gayon din ng mga tourist na galing sa Russia simula November 1 hanggang April 30, 2024. Samantala, makakakuha naman ng up to 6 months visa-free entry ang mga turistang manggagaling sa India at Taiwan simula November 10 hanggang May 10, 2024. Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit 22 million foreign visitors ang bumisita sa Thailand at umaasa ang President ng Association of Thai Travel Agents na si Sittibat Chivatanaporn na matatarget nito ang at least 25 million foreign visitors ngayong taon. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkakaroon ng Public Services Information Drive para sa Filipino migrant workers sa Hong Kong. Samantala, magkakaroon ng mentor sessions sa Vancouver, Canada para sa Filipino international students sa November 25. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ang ating mga kababayang migrant workers sa Hong Kong na dumalo sa gaganaping Public Service Information Drive. Tatalakayin dito ang update sa community registration ng konsulado, financial literacy program at maging ang patungkol sa wellness at physical fitness. Gaganapin ito sa November 5, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon sa room 108 ng HKMU SITA campus. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.l/PCGHK101. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Moncton, New Brunswick, Canada mula November 11 to 12. Dinagdagan na rin ang passport appointment kung kaya't mag-register na sa t.ly/PH Passport Moncton. Para naman sa notarial services, maaari masecure ang appointment sa t.ly/Notarials Moncton. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PH in Canada. Inanyayahan naman ang mga Filipino international students sa Vancouver, Canada na dumalo sa isang mentor session. Gaganapin ito sa November 25, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon sa Ascenda School of Management sa Vancouver. Sa mga interesadong dumalo, maaari kayong mag-register sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Vancouver sa facebook.com/PH in Vancouver. Ready na for release sa mga newly arrived passports ng Philippine Embassy sa Oman. Maaari maklaim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at resibo at ang authorization letter kung ibang tao ang magkiklaim ng inyong passport. Para sa kumpletong listahan ng mga available passports for release, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/PHL in Oman. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ere na muli ang ating hindi makakalimutan o makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Noel, ito ba yung pwede bang bumati? Pwede! Yan sabi ko, lagi ko namimiss yan eh. Pwede. Narito po ang pagbati ng ating kababayan. Ako si Evelyn Campo dito sa Maine, USA. Binabati ko ang aking mga kalokal sa lokal ng Bayanan, Muntinlupa, sa lokal ng Papakura, sa lokal ng Auckland, New Zealand. Diyan sa mga anak ko, sa mga apo kong nandyan sa Auckland, binabati ko kayo, pati ng aking bunso. Yon, at ako naman, shout out kay Brad Kenneth Tobias, kay Brad Junicio Cornista, Reggie Avila, dyan sa Lloydminster. Hello din kay Nanay Fe Orendain, kay Nanay Rosario Almazan, kay Nanay Nieves Yaya, kay Brad Daniel and Sis Esme Cabradilla. Hello din po kay Bebot and Hernan Galicia, kay Madel and Abong Garcia, kay Aileen and Jess Torres, Grazil Lumabong, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, na laging nanonood rin sa atin, kay Brad Fernando, kay Jessie Reyes, at syempre sa aking mahal na asawang si Arwina, at sa aking mga anak kay Juan at kay Juan, at syempre sa lahat ng mga taga-subaybay po natin araw-araw, sa lahat po ng programa natin sa UNTV. James.
Yung belated happy birthday kay Ate Christine Derupe at kay Sister Angeline Lockdown nung 31. Ngayon naman magkasabay na may birthday ang mag-asawang si Brother Teddy and Sis Nemia Henila dito sa Maryland. Happy birthday sa inyo. Pambira yung kayo ng Noel. Mag-asawa, magkasabay mag-birthday. O yan. Noel, back to you. Ayun. Sige, puntahan na natin agad, James, ang ating kasama sa Pilipinas. Ayan, tayo magtatagpong muli. Nandiyan na si amigo Sherwin. Hello sa iyo, amigo. Good morning, good morning. Kamusta ba dyan? Ano ang ating mga abangang umahataw na mga balita ninyo? Yes, good morning, Noel. James, parang medyo matagal na yung tandem na yan pagka araw ng Biyernes, di ba, James, no? Yeah, medyo nakakamiss nga ito si Boss Noel eh. Dati-rati lagi kami magkasama yan sa nung nagkaroon iba yung mga schedule na natin eh, medyo ngayon lang uli kami nagkita, amigo. Basta ba? Oo nga, napansin ko nga eh. Dito sa atin, inaasahan mamaya na dadagsa dito sa North Luzon Expressway yung mga motorista na galing nga dito sa mahabang bakasyon na pauwi ng Metro Manila. Kaya pinagpapauna na natin sa ating mga kababayan, sa mga motorista naman nang manggagaling dyan sa norte, na dadaan dito sa NLEX, asahan na daw po ninyo yung matinding traffic, lalo na kung magkakasabay-sabay talaga yung pagdagsa o buhos ng mga sasakyan. Yung galing sa mga probinsya dahil bumoto, ayan, itong nakaraang barangay at sangguniang kabataan election at pumasyal sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo ba dyan, James at Noel, nakakapamasyal pa ba kayo? Ayun, mauna na ako, amigo. Dito sa lugar namin, may mga napupuntahan pa rin naman tayo dito at sinasamantala nga natin bago talaga magkaroon ng mga extreme weather conditions. At ayun, may mga lugar dito, amigo, na ngayon ko lang nakita napuntahan din. Okay naman, dito sa may bahagi ng West Canada. At yun, dinadayo talaga yon. Bawat lugar kasi, di ba, may mga tourist spot doon na pagka may mga dumarating na bagong salta ba. Yun ang mga pinupuntahan. Kaya nga, nagpa-picture pa ako dun sa isang signage sabi nung isa bago yan dito. Ngayon lang nakarating yan kasi nga nagpa-picture pa. Pero masaya naman at maraming mga kababayan tayo dito, amigo, na nakikita nga natin na dun sa lugar na pinuntahan namin, may mga nakausap din tayo. Mga first-timers din at galing din ng Pilipinas kasi nga dito rin dumadagsa din yung mga kababayan nating mga Pinoy dahil sa pagbubukas din ng naging maluwag din sa mga tourist ang Canada at yung mga turista na yon ay eligible na rin sila na makapagtrabaho dito. Kaya isa yan sa mga pathway ngayon na tinitingnan ng mga kababayan natin para makapunta ng Canada at makapagtrabaho dito at hoping na magkaroon sila ng papel at makapag-stay dito permanently. At yun ang mga sa mga nakakausap natin, amigo at James, na ginagawa ng ating mga kababayan dito. Aside dun sa mga international students, James. Sa amin, wala nang time mamasyal dito, amigo, dahil malamig na Pumunta kami last week sa Virginia Beach. Maliligo sana kami pero ang lamig na pala ng tubig. Kaya ang ginawa namin ay nakipagtsikahan na lang sa aming mga kaibigan. Pero a special shoutout pala Kuya Sherwin dahil nabanggit mo yung kakatapos lamang na eleksyon. Yung aking pamangkin pala ay tumakbong candidate dyan sa may bahagi ng Plaridel, Bulacan. Hindi nga lang pinalad na manalo pero as a positive mood naman siya. At sabi niya, maraming salamat at binabati ko po siya si Juvian Serrano. Sige, maraming salamat po sa iyo, Sherwin. At abangan namin ang iyong mga humahataw na balita at gayon na rin sa ating pong mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasabahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share.
At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms, chapter 138, verse 6. Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Ayun, napakabilis talaga ng oras, Noel, dahil yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong umaga po ng Biyernes, November 3, 2023. Susunod na ang programang Ataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA. Ako si James Bontuyan na bumabating. Happy weekend, everyone! Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.